Prayer to take authority. In the name of Jesus, I take authority and I bind all the powers and forces in the air, in the ground, in the water, in the underground, in the netherworld, in nature and in fire. You are the Lord over the entire universe, and I give you the glory of your creation. In your name I bind all demonic forces that have come against us and our families, and I seal all of us in the protection of your precious blood that was shed for us on the cross. Mary, our Mother, we seek your protection and intercession with the Sacred Heart of Jesus for us and our families, and surround us with your mantle of love to discourage the enemy. Saint Michael and our guardian angels, come, defend us and our families in the battle against all the evil ones that roam the earth. In the name of Jesus, I bind and command all the powers and forces of evil to depart right now away from us, our homes and our land. And we thank you, Lord Jesus, for you are faithful and compassionate God. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us from the battle. A reading from the Holy Gospel according to Luke. While they were all amazed at his every deed, Jesus said to his disciples, "Pay attention to what I am telling you. The Son of Man is to be handed over to men." But they did not understand this saying. Its meaning was hidden from them, so that they should not understand it. And they were afraid to ask him about this saying. The Gospel of the Lord. Good day mga kapatid, nandito naman tayo ngayon sa ating programa sa GSK Healing Online. At ngayon ay nasa ika-25 linggo na tayo sa karaniwang panahon, 25th week in Ordinary Time. And our gospel today is very short. It has only 3 verses, no? And I just want to ponder upon the verse in Luke chapter 9, verse 44. At ano yung ating makita sa Ebanghelyo. The Lord says, "Pay attention to what I am telling you." Pay attention. So, diyan tayo magsimula sa ating pagmumuni-muni. Ang Panginoon ay mayroong mensahe sa atin, at kung anumang mensahe ni Lord sa buhay natin, we have always to pay attention. Dapat palagi tayong makinig. Dapat matuto tayong sumunod sa Kanya. At ito'y mag-umpisa sa ating tunay na pakikinig sa Kanya. Kaya nga, yung salitang pay attention sa Grego, ginamit yung salitang teste. Ano po yung salitang teste? Yung salitang teste galing sa salitang titime sa Grego, na ang ibig sabihin, to put, to lay, to set, to fix, to establish, or to place into. Sa literal translation, ginamit yung salitang let's sink. Sink. So, ano bang ibig sabihin ng sink? Ibig sabihin ng sink is kailangang ma-absorb, kailangang tumimo, no? Tumimo sa ating mga puso. So, kung anumang mensaheng meron ng Panginoon, dapat ito'y mag-sink in, no? Mag-sink in. Dapat hindi natin makalimutan,
no? Ang problema mga kapatid, maraming mga mensahe si Lord sa buhay natin sa araw-araw, minsan hindi tayo aware na nagbigay na pala siya ng message sa atin. Ayan. Ano ang mga dahilan? Ayan. Dito tayo, bigyan natin din ng konting pagmumuni-muni ang mga dahilan bakit sa kadami-dami ng mga mensahe ni Lord upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya, upang tayo ay mapabuti, ay hindi nangyayari. Ano yung nagiging mga hadlang? In our gospel today, there are 3 things to consider why we can no longer, or perhaps it's already so difficult to us to listen and to follow the Lord. There are 3 things na makita natin sa napakaiksing ebanghelyo natin ngayon. Unang hadlang, bakit hindi tumimo, no, sa puso natin ang anumang mensahe ni Lord sa buhay natin is when we are so amazed with many things. So amazed with many things. Yun ang sinasabi ng ebanghelyo sa unang bahagi pa lamang. In Luke chapter 9 verse 43, it says, while they were all amazed and at his every deed, Jesus said to his disciples, pay attention to what I am telling you. So when we were amazed, when we were so astonished, no? Sa ibang translation, ginamit yung salitang astonished. Ano po yung translation na ginamit naman sa Tagalog? Yung salitang nanggigilalas, no? When we are astonished, when we are, overwhelmed. Alam niyo sa Grego, ginamit yung salitang explisonto, no? Being amazed, explisonto. Gagaling din ito sa Gregong expleso. At alam ba ninyo yung salitang expleso? Yung meaning pala niya ay means to strike with panic or shock. So, kapag tayo pala ay nagpapanik or na-shock, minsan yan ang magiging dahilan na hindi natitimo yung mensahe ng Diyos sa buhay natin. Tingnan mo ngayon mga kapatid, maraming mga tao ngayon na nasa shock sa pangyayari dahil sa pandemya. When you are so overwhelmed with problems, ayan, yung problema na yan ang siyang magiging hadlang upang hindi mo na mapakinggan si Lord. Kasi bakit? Nakatutok ka na sa iyong mga problema sa buhay. Di ba? Lalo na ngayon, naging hamon sa atin ngayon dahil nga, naku, hirap tayo dahil nga sa pandemyang ito. Maraming mga taong wala ng trabaho. Yan, kapag nakatutok tayo sa mga problemang ito, at hindi natin natingnan na meron palang mensahe si Lord sa buhay na ito, na sa kabila ng mga pagsubok na ito, meron siyang mensahe na magpapalakas sa atin, sigurado na masolusyonan yung problema natin. So, pagkapuno sa problema. Ayan. Explisonto. Ayan. Ano pa ba? Kapag tayo din ay matabunan, no? Hindi lamang ng mga problema, kundi kapag tayo din pala ay matabunan kahit na sa biyaya din. Parang sa tingin natin, napaka-positibo na matabunan ka sa biyaya. Ang ibig sabihin, dumarami yung biyaya mo. Minsan din pala, yung mga biyaya ay maging hadlang din. No? The more na dadami kasi yung biyaya, pwedeng magiging alipin ka na sa mga biyaya. No? Kaya nga, minsan, yung tingin mo, ikaw na ngayon ay nakatutok no longer to the giver of the gifts, but to the gifts itself. No? May mga tao na dumating yung punto sa buhay nilang na
nabiglang yumaman, no? Kasi nanalo sa loto. Yung mga ganyan. Tapos nung nanalo sa loto, nung panahon na wala pa sa kanya yung biyayang ibinigay ng Diyos sa kanya, palaging nagdarasal sa Panginoon. Palaging nakatuon yung pansin kay Lord na siyang tutulong sa kanya. Yung napuno na siya ng biyaya, nagiging Diyos sa kanya, yung biyaya na. Hindi na siya nagsisimba, hindi na siya nanalangin. Anyway, nawala na yung problema niya. Nandiyan na yung pera niya, na kung anumang dapat, anumang gusto niyang gawin, ay pwede nang mangyari. Yan. Mga kapatid, pwede rin pala, anumang uri ng pagkapuno, meron tayo. Yan ay siyang maging dahilan na hindi na natin makita si Lord, no, sa buhay natin. Kaya sana makita natin itong itong unang hadlang, no, kapag tayo po ay napuno, overwhelmed, no, with many things, kahit na sa biyayang meron tayo. Kaya nga sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Timoteo, meron po siyang sinasabi tungkol dito. Ang sabi ni Timoteo, "For the love of money is the root of all evil." Money per se is not evil. Yung biyaya per se is not evil. But when you have already that desire within, you have already that kind of love na obsessed ka na sa perang meron ka at nagiging alipin ka nito dahil sa biyaya na yon, yan ang magiging hadlang na hindi natin masunod ang Panginoon. Yan ang magiging hadlang na napakahirap ng titimo, no? Ang anumang mensahe ni Lord sa buhay natin. Ulitin ko, ang biyaya ay hindi masama. Kung mapuno ka naman ng biyaya, okay lang. Ngunit, kapag matabunan ka na nito, at nagiging alipin na ang puso mo sa mga biyaya na yon, at dahil doon, hindi mo na nakita ang siyang pinagmula ng biyaya, na walang iba, si Lord, diyan tayo nagkakaroon ng suliranin. Ayan. Yan. So, yan po ang una, no? Na hadlang upang hindi natin talagang masunod anumang mensahe ni Lord sa buhay natin. The second obstacle for us to consider is none other than negativity. Negativity. When it is already perhaps negative to us, when it is seemingly negative to us, kung anumang mga bagay na ating naranasan sa buhay at napaka-negatibo sa ating paningin, napaka-negatibo sa ating pakiramdam, yan din po pala ay magiging sagabal, no? Na hindi natin mapakinggan si Lord sa buhay natin. Ito din pala ay magiging obstacle for us, no? Wherein nahirapan na tayo na makasunod kay Lord dahil napuno na rin tayo ng negativity, no? Negativity. So, hindi maganda yung negative. Maganda yung positive, no? Yung cross, no? Cross is the sign of positivity. Kung sa tingin mo sa mga problema mo ay negative na yan sa buhay mo, no? Despite of all the crosses, and it's seemingly negative for you, dahil nahirapan ka, ayan, magiging hadlang yan. So, erase the negativity. And whatever be the negatives in your life, look all those negatives as positive sign. Positive sign. Ano bang mga problemang meron tayo, dapat tingnan natin yan na positibo. Dapat tingnan natin yan na learning lesson sa atin yan. Learning lesson, ika nga, yung bang, para bang training sa atin upang lalo tayong magiging matatag. Ayan, sa mga problema ngayon sa mundo natin,
na hamon sa atin ito na lalo tayong magiging matatag at magpasalamat tayo, Lord. Salamat sa mga problemang ito. Alam ko na sa mga problemang ito lalo akong matututo. Lalo akong ma-improve na magiging hamon ito sa akin. Kasi yung hadlang, mga kapatid, kung yung hadlang ang tingin natin yan ay parang pader, talagang hindi tayo makapag-move on. Ngunit kapag hadlang na yan, ay makita natin as a stepping stone na aangat tayo. Yung hadlang, yung hadlang kasi pwede maging hagdan. No? A stepping stone for us to grow. Maganda po yun. Ayan. Ito po yung nangyari kay San Pedro, Apostol San Pedro, when it is seemingly negative to him. In what way? Noong nalaman niya yung sinabi ni Kristo in Luke chapter 9 verse 44, no? The Son of Man is to be handed over to men. In relation to this, in Mark chapter 8 verses 31 to 32, alam nyo, merong relasyon ito. Hindi lamang ng karanasan ng ibang mga disipulo, kundi mismo kay San Pedro. In Mark chapter 8 verses 31 to 32, it says, and he began to teach them. Ibig sabihin si Kristo, no? Nagtuturo sa kanila. Ano yung tinuturo ni Kristo? Sabi dito, that the Son of Man must suffer many things and be rejected of the elders of the chief priests and scribes and be killed, and after 3 days rise again. And in verse 32, ito, makita natin yung anong nangyari kay San Pedro. In verse 32, it says, and he spoke that saying openly. So, at narinig ito ni San Pedro. And ang sabi ni San Pedro, and Peter took him and began to rebuke him. Parang noong na-feel ni San Pedro yung negativity. Sabi niya, hindi pwede mangyari yan sa'yo, Lord. Hindi pwede kang ipako sa krus, no? Hindi ka pwede mag-suffer, no? Ayan yung pakiramdam na napaka-negatibo naman yung sinabi mo. Oh, it's impossible. That is unbelievable. You are our King. Ikaw yung hari namin. Ikaw yung magliligtas sa amin. Tapos nangyayari sa iyo yan? Di mo ba? Para bang sa tingin ni San Pedro, that's impossible. That's unbelievable. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi ito maaari. Yan. Napuno siya ng negativity. At hindi niya na pagtanto na behind all those sufferings, there is a message of salvation. Ayan. Kaya sa buhay natin, tinan natin, puno ka ba ng negatibo sa buhay? Hindi mo marinig yung mabuting mensahe ni Lord sa iyo. Di ba? Minsan, sa buhay natin, may mga taong sobrang pagiging negative. Doong, sabi nga nila, pagiging pessimistic. No? May mga nagsabi, lalo na sa panahon ngayon, na dapat didiskarte tayo. Panahon ngayon ng pandemya. Dapat mag-alaga tayo ng baboy para dadami yung baboy. Sabihin naman, ay nako, ayaw ko mag-alaga ng baboy. Bakit? Mamatay lang. Very negative. Magtinda-tinda ka ng konti. No? Mayroon mag-advise sa atin minsan. Magtinda ka online. Ay, ayaw ko magtinda. Bakit? Malugi lang. Puro negative. No? Dapat sa diskarte ng buhay, tanggapin natin na minsan may failure. But behind all those failures, we can learn something. At pwede yan din mag-umpisa yung ating victory dahil matututo tayo. No? Ayan, yan ang pangalawang hadlang. Erase all those obstacles, hindrances. No? Ano yung una? Dapat nating tingnan at alisin pag mapuno ka. No? Mapuno ka ng galit. No? Mapuno ka ng mga problema sa buhay. Ayan, maging yan, hadlang yan. Kahit na nga yung yaman, kapag na-overwhelm ka at naging alipin ka, ayan,
Hindi maganda yan. No? Pangalawa, ito nga, pag napuno tayo ng pagiging negatibo sa buhay. Ayan. At pangatlo, mga kapatid, when we are in grief and in fear. No? Kapag tayo din pala ay napuno, no? Sa lungkot, no? O kaya sa takot. No? Ang mga taong napuno sa kalungkutan at sa takot, yan ang magiging hadlang din na hindi mo na makita si Lord sa buhay mo. Hindi mo na mapakinggan ang mensahe niya sa buhay mo. At dahil doon, hindi mo na siya masunod. Meron pong mga nangyayari patungkol dito na kung saan dahil sa sobrang takot, no? O di kaya ay sobrang lungkot, ay hindi na nakasunod sa Panginoon. Nagiging hadlang. Yung pong nangyayari, no? Sa John chapter 20, verses 13 to 16. Ano po yung nasa Gospel ni San Juan, verse 20, chapter 20, chapter 20, verses 13 to 16. Ito yung karanasan, no, ni Maria Magdalena. Alam po ninyo, sa karanasan ni Maria Magdalena, na kung saan noong si Kristo ay naipako na sa krus at siya'y nakahimlay na sa libingan, pinuntahan ito ni Maria Magdalena, no? At babasahin natin itong sinabi, no? John 20 verse 13. It says, and they say unto her. So, ito po yung dalawang anghel na nandoon sa libingan. Nakita ito ni Maria Magdalena. At mayroong sinabi, itong dalawang anghel, woman, why weepest thou? Bakit ka umiyak? No? At anong respond ni Maria Magdalena? She said unto them, sabi ni Maria Magdalena, because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him. So that's verse 13. Dahil umiyak ako dahil ako'y nalungkot, no? Dahil ninakaw nila ang katawan ng aking Panginoon, kasi nakita niya ibukas na yung libingan at wala na roon ang katawan ni Kristo, at sa tingin niya ninakaw, kaya nalungkot siya. Bukod sa alam niya na wala na si Kristo, namatay na, ninakaw pa. Kaya umiyak siya. At alam niyo sa verse 14, it says, and when she had thus said, she turned herself back and saw Jesus, and knew not that it was Jesus. Noong lumingon siya, nakita niya si Jesus. Kaya lang hindi niya nakilala si Jesus. Bakit hindi niya nakilala? Kasi natabunan ng kanyang mga mata sa mga luha. Hindi niya nakilala si Jesus dahil sa kanyang sobrang lungkot. Ayan. Sa buhay natin, kapag napuno din tayo ng kalungkutan, mga kapatid, ito po yung magiging hadlang sa atin upang hindi na tumimo sa puso natin kung anumang magagandang mensahe ni Lord to lead us, to move us up, to move on. No? Kaya nga, pag merong isa sa ating mga mahal sa buhay na nawala, dapat yung sinasabing babang luksa, ibababa na natin yung luksa natin. Tatanggapin na natin. No? Dahil alam naman natin na lahat tayo ay mawala sa mundo. Yan. Kaya mga kapatid, tingnan din natin yung pangatlong hadlang na ito. Tayo ba'y napuno ng lungkot sa buhay? Yan. I-unload mo yung lungkot na yan. Ibigay mo kay Lord upang ikaw ay magaanan. No? Kapag ikaw ay nalungkot ngayon dahil sa nangyayari ngayon sa mundo, kung anumang mga problemang meron tayo ngayon, nawalan man tayo ng hanap buhay, o ano pa mang mga pagsubok na dumating sa buhay natin, the Lord has a message for all of us to keep strong, to come closer to Him, erase all those grief. Dahil alam naman natin
na ang lahat ng mga pagsubok na ito ay merong katapusan. Puno ng lungkot. Hindi lang yan mga kapatid. Kapag tayo din ay napuno ng takot, no? Alam nyo, ito rin yung karanasan na nangyayari. Yung may 2 disipulo papuntang Emmaus. No? Naglalakad sila papuntang Emmaus. Alam mo yung panahon na yun, takot sila. Nagsilayasan na yung mga disipulo at mga apostol ni Kristo maliban na lamang kay San Juan at sa ina ng ating Panginoon na nanatili doon sa harapan ng krus. Yung iba ay talagang tumakbo na, natakot. No? At itong mga disipulo na ito, itong 2, yung isa ay pinangalan ng Cleophas. Papunta sila sa Emmaus, naglalakad. Mamaya-maya konti, mayroong sumabay sa kanila. At sino yung sumabay? Si Kristo. At alam nyo, in the Gospel of Luke, chapter 24, verses 13 to 30, napakahaba ito. Kung babasahin natin, ikitang-kita mo, kahit nakipag-usap na si Kristo sa kanila, nagbibigay ng mensahe si Kristo sa kanila, inahihirapan silang makilala si Kristo. Hindi masyadong tumimo yung anumang sinasabi ni Kristo. Bakit? Dahil ito ay natabunan o natakpan ng takot, no? At lungkot din. No? Nalulungkot sila sa nangyari kay Kristo. At natakot sila dahil nga nawala na si Kristo sa buhay nila. Pinatay na, ipinako na sa krus. Kaya nga mga kapatid, sa buhay natin, with all these adversaries and obstacles in life, tayo'y hinamon ni Lord na we have to erase all these obstacles, no? Dahil talaga namang darating at darating ang mga hadlang na ito. Ngunit kapag ito'y darating, dapat ma-overcome natin. Ayan, ma-overcome natin. At ito'y mangyari lamang sa biyaya ng Diyos kasi we can never overcome all our problems, all our griefs, all our trials, and whatsoever experiences that we have in life if there is no such grace coming from the Lord. Kaya nga, dapat ilapit natin kay Lord. Dahil kapag ilapit natin kay Lord, bibigyan niya tayo ng lakas. No? Upang mapagtagumpayan natin, no? Ang anumang mga pagsubok sa buhay natin. No? Makita natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Anumang mga pagsubok sa buhay na dumarating sa buhay ng tao, mapagtagumpayan natin ito. Bakit? Dahil sa pagdating ng mga pagsubok na yon, sabi ni Lord, no, bibigyan niya tayo ng lakas. No? Yan ang sinabi ni Lord. No? Sa pamagitan ni San Pablo, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ito. 1 Corinthians 10:13. Kaya nga, dapat tayong lumapit. Dahil kapag lumapit tayo, yung takot, maibsan yun, mawala yan. At ano yung ibibigay ni Lord sa atin? Yung pag-ibig na. No? Yung pag-ibig. Bakit? Kasi siya ay pag-ibig. For God is love. No? 1 John chapter 4, verse 16, verse 8. No? And 1 John chapter 4, verse 16. Siya kasi ay pag-ibig. Kaya nga, sinabi niya, no? There is no fear in love, but perfect love casteth out fear. So kung mapuno na tayo ng pag-ibig, dahil tayo lumapit kay Kristo na siyang puno ng pag-ibig, di dahan-dahan nang mawala yung takot. Lastly mga kapatid, napakaganda yung natingnan ko yung first reading, no? First reading sa araw na ito, no? Ano yung first reading sa araw na ito? In the book of Ecclesiastes chapter 11 verse 9 up to chapter 12 verse 8. Ang gusto ko lang tingnan itong unang bahagi. Ang sabi sa book, no, sa aklat ng Ecclesiastes,
Rejoice, O young man, while you are young, and let your heart be glad in the days of your youth. Follow the ways of your heart, the vision of your eyes, yet understand that as regards all this, God will bring you to judgment. Ward off grief from your heart, and put away trouble from your presence. Though the dawn of youth is fleeting. Ano sinabi niya? Ward off your grief and put away the trouble from your presence. Ayan. So, tayo inanyayahan ng Diyos, i-ward off natin, alisin anumang mga hadlang, lungkot, ward off your grief. Sabi sa book of Ecclesiastes, and all your troubles in life, offer it to the Lord. Wow! At kapag ito'y ating nagawa, mga kapatid, then we can overcome all these trials, all these hardships in life, all these adversaries, obstacles, yung mga hadlang na ito. At tunay nga, na dahan-dahan nating marinig ang mensahe ng Diyos sa buhay natin. At hindi lang yon, dahan-dahan na nating masunod siya. Ayan. Sana mga kapatid, sa ating pagninilay-nilay sa araw na ito, mabigyan natin ito ng pansin. Kasi kapag mapuno na tayo ng pag-ibig, tunay ngang mawala na ang takot. Bakit? Yun din ay naranasan ng martir sa araw na ito. Yun kasi ay optional memorial ni Saint Cosmas and Damian. Sila po ay namartir, nagiging matapang. Sabi nga dito, Cosmas and Damian died in the year 300 at Serus in Syria. Brother physicians, known as Maniless ones, for their gratuitous care of the sick, mentioned in the Roman canon, patrons of physicians, surgeons, druggists, barbers, and the blind. Bakit nagiging matapang sila? Dahil napuno sila ng pag-ibig. Kahit na sa kamatayan, ay kanilang tinanggap. Bakit? Dahil sa kanilang pagmamahal sa Panginoon. Kaya, sana mga kapatid, ganun din tayo, lalago tayo sa kabanalan, at ito'y mangyari kapag lalago din tayo sa pag-ibig. Katulad ni na Cosmas and Damian, na sa kabila ng lahat, sila po yung mga doktor. Kaya lang maniless, tinatawag ng maniless ones. Bakit? Yung ginawa nila, dahil sa kapag-ibig nila sa Panginoon, ay naipakita nila yung pag-ibig nila sa kapwa. It's because of the gratuitous care of the sick. Yung yamang meron sila, ay naibahagi nila. Kaya nagiging maniless sila. Ngunit hindi naman sila nagiging heartless. Dahil ang kanilang mga puso ay napuno ng pag-ibig. Hindi man napuno yung bulsa nila, punong-puno naman ang kanilang mga puso. Mas maganda yon kaysa kung ikaw ay punong-puno nga ng pera yung bulsa, hungkag naman ang iyong puso. Sana mga kapatid, mabigyan natin ito ng bigat. Sana ay talagang marinig natin si Lord sa buhay natin. Harinawa. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure
and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Saint Benedict and Saint Scholastica, pray for us.